advocacy ako na maintindihan sa atong gobyerno nga hasta nga hindi ta ma-develop ang atong agrikultura sa kabukino. Magpabiling git nga pobre at kauta. Ang problema ta sa atong panggobyerno, may mga tao nga nagahimo sang pulisiya nga way mangani nakatapak kalutak. Siling nila at amo gid ginawayan namon. Sabi nila hindi daw magiging rice sufficient ang Pilipinas sapagkat walang area. Yan disproven already. Ari si former Vice Mayor Tranquilino Polanco sang Manubuan Matalam. Dinatagan naton sila sang solar powered irrigation system January 2018 natapos March 2018. Bago ginhimo tong solar powered irrigation system, nag-harvest sila once a year lang 3 ka tonelada kung kaisa hindi pag-abot. Paghatak sang solar irrigation, nag-harvest sila una sang 2 metric tons at sang twice a year. From 3 metric tons nagsaka to 7 metric tons per hectare. 14. Ikaduha nga tuig gintistingan gid sa mga Ilocano. Ginhimo nga 3 Ilocano kuan gid may tagpagig nga dugangan kwarta niya. Ginhimo nila 3 times a year. 7 metric tons 3 times a year. 21 metric tons as against 3 metric tons. Ang ginhibo lang solar irrigation. Mga binhi, sufficient fertilization, at mga makinaryas. May harvester sila, may rotavator, pas-pas ang turnaround. So, ang nahambal nila nga hindi daw pwede maging rice sufficient ng Pilipinas. Kaya why is enough area, mali ang dako ng abubig. Because we don't have to expand our area. We only have to increase our productivity, which the farmers of Manubuan showed that could be done. Karon, ari na naman. Sabihin nila, hindi gapon maging rice sufficient ng Pilipinas, kulang sa area. Anong kulang sa area? Kalapad-lapad ng bukid nga bakante way sa tanong. Lantawan nyo to ang Kisupaan, Arakan, Katubado sa bukid sang Aliusan, bukid sang Panisilan nga hindi gani kabalo ang mga tao kung ano himuon. Now, we are introducing here a new technology. Upland hybrid rice. Kung wala ka mo sing irrigation, pwede sabay sa panahon. Ang advantage, mas taas ang yield. Kung may ara ka mong tubig, kag mapandingan o tas ang gobyerno, pwede ining ginimo ko. Fertigation system. Sprinkler lang, hindi na irrigation. Sprinkler lang, daw nag-spray ka lang sa garden mo. And hindi ini-istorya. Kaya ariyo, hindi tamambal nga perfect ang resulta sini. Kahit first time ini nga ginhimo. Pag ginhimo ini sa isang area, nga waay sing liwan nga palayan palibot. So buraw ko kit tanan nga maya. Buraw ko tanan nga maya, buraw ko tanan nga tiangaw. Buraw ko tanan nga ormok. Pero ang napakita talaga dito nga ang hybrid rice matanom, mamunga, makaharvest, and with better farm management, ining-estimate nila nga 5 metric tons. So hindi na makabot of mga 8 metric tons. So kung imagine, isang hectare siya 5 metric tons ang farmer. So mo ang significant siling programa natin. Sa bilog nga Mindanao karon, kung pa muna ang ginihimo naman. Ini sa ribe ko ng inisyatibo. Sila kapasalamatan ko ang Pure Rice, Philippine Rice Research Institute. Salamatan ko man ang Mindanao Development Authority, ang Seedworks na atong private partner, ang atong mga farmer leaders for supporting this program. Pagkita natin mga kasimanwa na hindi ito itong hambal nila. Kaya sa Pilipino, ang dapat hindi na nag-import sa Pilipinas. Dapat suportahan sa gobyerno ang Pilipino ng mga lumang. Kaya napakita natin, we can plant rice in the uplands. We can triple our harvest by just supporting our farmers. Amoy niya ang ating ginahimo karon. Medyo kung baga sa suntok sa buwan ni kay manamo ang atong mga economic managers.
pili magbagong butot eh. Hindi magbati. Kung ano ilang patihan mo to, ito lang ila. But we are proving to them today, pag hindi ini istorya, we are proving to them today that the Filipino farmer can produce enough food for this country if only government will support them. Amo na ang akong mensahe. Salamat na ikot.